Isang gabi sa Isla de Oro, nagising si Valerie na walang maalala. Ang tanging hawak niya ay kamay ni Dominic, ang lalaking nagpakilala bilang kanyang asawa. Ngunit sa likod ng mga halik at pangako, may nakatagong lason. Paano kung ang lalaking mahal mo ang siya palang pumatay sa iyong nakaraan? Isang kwento ng pag-ibig, pagtatraidor at ang matamis na lasa ng paghihigante. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kakwento. Muli, nagbabalik ang inyong lingkod para maghatid ng isang bagong salaysay na di lamang magpapatibok sa inyong mga puso, kundi mag-iiwan din ng bakas sa inyong mga damdamin. Sinasabing ang pag-ibig ay parang dagat, kung minsan payapa, ngunit kung minsan mapanira. Sa araw na ito, dadalhin ko kayo sa isang lugar kung saan bawat alon ay may bulong ng sekreto at ang bawat buhangin ay may tinatagong luha. Kaya naman, ihanda ng inyong mga sarili, humanap ng komportableng mauupuan, ipikit ang mga mata, at halina't samahan niyo akong pakinggan ang bagong kwento na aantig sa inyong mga puso at damdamin. Ang huling alaala ni Valerie Shane Bautista ay ang kulay itim, isang malalim, malamig at walang hanggang kadiliman. Ngunit unti-unti isang mahinang tunog ang humila sa kanya pabalik sa realidad. Shhh! Shhh! Ang ritmo ng alon na humahalik sa dalampasigan. May amoy ng alat sa hangin at ang init ng araw tumatago sa kanyang mga talukap. Sa bawat pagsubok niyang idilat ang kanyang mga mata, tila may mga karayom na tumutusok sa kanyang sentido. Nang sa wakas magtagumpay siya, hindi pamilyar na kisame ang bumungad sa kanya. Gawa ito sa nipa at kawayan. Marupok tingnan ngunit maayos ang pagkakayari. Nasaan ako? Paos ang kanyang boses. Tuyot ang lalamunan na tila uminom siya ng isang balisong buhangin. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang katawan niya parang bugbog sarado. Sa kanyang pagkilos, isang aninong humarang sa liwanag na nagmumula sa nakabukas na bintana. Huwag kang biglang babangon, baka mahilo ka ulit. Ang boses ay mababa, baritono at may otoridad na hindi maikakaila. Napalingon si Valerie. Doon niya unang nakita ang lalaking magpapabago at magpaparusa sa kanyang buhay. Si Dominic Drew Ibarzabal. Nakatayo to sa may pintuan, nakasandal ang balikat sa hamba. Nakasuot to ng simpleng puting linen shirt na nakabukas sa unang 3 botones at kupas na maong. Ang kanyang balat ay sun-kissed at ang kanyang mga mata singlalim ng dagat na nasa labas, ngunit kasing lamig ng yelo. Sino ka? Tanong ni Valerie. Pilit inaalala ang sariling pangalan. Sino ko? Lumapit si Dominic. Ang bawat hakbang nito ay parang may bigat na pagpapakaba sa dibdib ni Valerie. Huminto ito sa tabi ng kanyang higaan. Tinitigan siya ng matagal. Isang tingin na tila sinusuri kung nagsisinungaling ba siya o hindi. Nakita ka ng mga tauhan ko sa pampang ng Isla de Oro 2 araw nang nakakaraan. Saan nito? Habang iniabot ang isang baso ng tubig. Wala kang malay. Halos mamatay ka na sa dehydration. Kinuha ni Valerie ang baso, nanginginig ang kanyang kamay. Anong pangalan ko? May dala ba akong gamit? Umiling si Dominic. Wala, maliban sa suot mong puting bestida na punit-punit na. At ang kwintas na ito? Nilabas si Dominic mula sa kanyang bulsa ang isang manipis na gintong kwintas. May pendant itong maliit na barko sa nakaukit ang Valerie Shane. Valerie Shane, pag-uulit niya. Parang pamilyar pero parang banyaga rin sa kanyang pandinig. Yun lang ba? Yun lang, sagot ni Dominic. Tinalikuran siya nito at naglakad patungo sa bintana, nakatingin sa malawak na karagatan. Dito sa isla ako ang masusunod. Habang hindi mo pa naaalala kung sino ka, mananatili ka rito. Pero babalaan kita, Valerie. Huwag kang masyadong magtatanong at huwag kang lalabas ng bakod ng mansyong to nang wala akong pahintulot. Naramdaman ni Valerie ang kakaibang kaba. Bakit tila galit ang lalaking to sa kanya? O bakit tila may tinatago ito? Bakit parang ayaw mo sa akin? Lakas loob niyang tanong. Lumingon si Dominic. Sa isang saglit, nakita ni Valerie ang isang emosyon na hindi niya maipaliwanag. Puot ba ito? O pagnanasa? O baka pagsisisi? Dahil ang mga taong napapadpad sa islang to nang walang paalam, laging nagdadala ng kamalasan. Malamig na tugon ni Dominic bago tuluyang lumabas ng silid. Naiwan si Valerie na nakatingin sa kwintas na nasa kanyang palad. Sino nga ba siya? At bakit sa kabila ng lamig ni Dominic may kung anong kuryente siyang naramdaman nang magtamang kanilang mga balat?
Di niya alam na ang islang ito na akala niya kuta ng kanyang kaligtasan ay siya palang magiging bilangguan ng kanyang puso at ang lulutuan ng isang katotohanan na mas mapait pa sa kamatayan. Lumipas sa mga araw na tila isang panaginip. Ang Isla de Oro ay isang paraisong napalilibutan ng asul na dagat. Ngunit para kay Valerie isa itong gintong kulungan. Nanatili siyang nasa ilalim ng pangangalaga ni Dominic sa isang mansyon na gawa sa bato at kahoy na nakatuyo sa tuktok ng isang bangin. Sa kabila ng babala ni Dominic, hindi mapigilan ni Valerie na sundan ang tingin ng lalaki. Tuwing umaga, nakikita niya tong seryosong nakikipag-usap kina Lemuel at Luther. Ang dalawang tauhan nitong laging alerto at tila ba may binabantayan. Isang gabi, hindi makatulog si Valerie. Lumabas siya sa veranda at doon niya naabutan si Dominic na nag-iisa. May hawak na baso ng alak at nakatanaw sa dagat. Ang buwan bilog na bilog. Nagbibigay pilak na liwanag sa matikas itong pangangatawan. Hindi ka pa natutulog? Puna ni Dominic nang di lumilingon. Alam nito ang presensya niya kahit di siya gumagawa ng ingay. Marami akong iniisip, pag-amin ni Valerie. Lumapit siya at tumayo sa tabi nito. Sino ba talaga ako, Dominic? Bakit pakiramdam ko may kulang? Bakit tuwing tinitingnan kita, parang gusto kong umiyak na hindi ko maintindihan? Dahan-dahang lumingon si Dominic. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Valerie ang paglambot ng mga mata nito. Isang bihirang pagkakataon. Inawakan ni Dominic ang kanyang pisngi. Ang init ng palad nito ay tila kuryente na gumapang sa buong katawan ni Valerie. Minsan, mas mabuting di na maalalang nakaraan, Valerie, bulong nito. Mas mabuting manatili ka na lamang dito sa piling ko. Sa sandaling yon nawala lahat ng pag-aalinlangan ni Valerie. Ang atraksyon na matagal niya nang pinipigilan ay sumabog ng parang bulkan. Inila siya ni Dominic papalapit at siniil ng isang halik na puno ng pagnanasa. Lungkot at tila isang paghingi ng tawad na ibinigay ni Valerie ang sarili, ang kanyang puso, kaluluwa at katawan sa lalaking akala niya ay kanyang tagapagligtas. Sa gabing yon, naniwala siya na mahal siya ni Dominic. Kinabukasan, nagising si Valerie na mag-isa sa kama. May ngisi sa kanyang mga labi hanggang sa makarinig siya ng ingay mula sa ibaba ng mansyon. Isang malakas na tawa ng isang babae at ng pamilyar na boses ni Dominic. Dali-dali siyang nag-ayos at bumaba. Sa sala, nakita niya ang isang magandang babae na nakabranded na damit, si Mahalia, nakakapit sa braso ni Dominic. Kasama rin ang mga magulang ni Dominic na sina Victor at Maginda. Oh, who is this girl, Dominic? Maarting tanong ni Mahalia habang tinitingnan si Valerie mula ulo hanggang paa. Is she the maid you found on the shore? Naniga si Valerie. Tumingin siya kay Dominic at umaasa na ipagtatanggol siya nito. Ngunit ang lalaking kay tamis sumalik kagabi ay tila naging batong muli ang mukha. Siya si Valerie. Maikling sagot ni Dominic. Isang ligaw na kaluluwa na pansamantalang mananatili dito. Well, Valerie, lumapit si Mahalia at ngumiti na nakakaloko. I'm Mahalia, Dominic's fiancé. Actually, we're here to finalize our wedding plans. Mabuti na lang at naririto ka para naman may makatulong si Tessie sa pag-aasikaso sa amin. Fiancé? Halos pabulong na tanong ni Valerie. Ang puso niya ay tila ba pinipiga. Dominic, anong ibig sabihin nito? Wala tong ibig sabihin, Valerie. Malamig na sabi ni Dominic. Di makatingin ng diretsyo sa kanya. Mananatili ka sa silid mo habang naririto sila. Hindi, sigaw ni Valerie. Kagabi ang lahat ng nangyari sa atin. Ano yun? Tumawa na malakas si Maginda, ang ina ni Dominic. Iha, huwag kang ambisyosa. Isang hamak na pulubi ka lang na nakuha sa dagat. Isang kabit. Sa madaling salita, kung iisipin mong may pawang ka sa buhay ng anak ko, ang salitang kabit ay parang sampal na nagpasinghap kay Valerie. Ngunit sa gitna ng sakit at kahihiyan, isang matalim na sakit sa puso ang muling dumaan. Isang malabong imahe ng isang simbahan, isang puting belo at isang boses ng isang pari. I now pronounce you husband and wife. Tumingin si Valerie ng matalim kay Mahalia at pagkatapos ay kay Dominic. May kung anong nag-aapoy sa loob niya. Hindi siya iiyak, hindi siya magmamakaawa. Kabit? Wika ni Valerie. Ang boses niya hindi na nanginginig.
Titingnan natin kung sinong tunay na asawa at sinong hamak na nanggugulo lamang dito. Ang katahimikan sa sala ay tila isang banta ng paparating na bagyo. Si Mahalia nakataas ang kilay, si Dominic nakaiwas ng tingin at ang mag-asawang Victor at Magenda nakatitig sa kanya na tila siya ay isang duming dapat nang walisin. Anong sabi mo? Singhal ni Mahalia, ang boses ay matinis at puno ng paghamak. Anong tunay na asawa? Dominic, saan mo ba napupulot ang mga hibang na ito? Baka hindi lang amnesia ang sakit niya, baka sira na rin ang ulo? Di sumagot si Dominic. Nanatili siyang tila estatwa ngunit ang kanyang mga kamao nakakayom sa gilid ng kanyang hita. Iha, pagsingit ni Magenda sa plastik na tono. Masyado kayatang nilagnat kaya tinanaginip ka ng gising. Isang hamak na ligaw na babae ka lang na kinahibangan ng anak ko. Huwag mong abusuhin ang kabutihan namin. Imbes maiyak, naramdaman ni Valerie ang isang kakaibang lamig na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang otoridad na hindi niya alam kung saan nanggaling ang biglang bumangon sa kanyang pagkatao. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dominic. Dominic, tingnan mo ko. Utos ni Valerie. Ang boses niya wala ng bakas ng pagmamakaawa. Sabihin mo sa harap ng babaeng to, sino ko sa buhay mo? Sabihin mo ang ginawa natin kagabi? Enough! Sigaw ni Victor, ang ama ni Dominic. Ang mukha nito ay namumula sa galit. Tessie, ilayo mo rito ang babaeng to. Yung hindi namin nakikitang pagbumukha niya habang kumakain kami. Mabilis na lumapit ang matandang si Tessie. Hawak nito ang braso ni Valerie ngunit hindi ito marahas. Sa halip, naramdaman ni Valerie ang bahagyang pagpisil ni Tessie sa kanyang kamay. Isang senyas, halika na, iha, bulong ni Tessie. Nagpatianod si Valerie ngunit bago pa siya tuluyang makatalikod, muli niyang hinarap si Mahalia. Ang upuan na inuupuan mo ngayon, Mahalia, panandalian lamang yan. Dahil kapag napatunayan ko kung sino ka talaga, sisiguraduhin ko, sa labas ng isnang to ikaw pupulutin. Sa kusina, nanginginig ang mga kamay ni Valerie habang umahawak sa gilid ng lababo. Tessie, ano ang totoo? Tanong niya sa matanda. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit parang kilala ko ang mansyon na ito, pero hindi sa parang sinasabi nila? Tumingin si Tessie sa labas para siguraduhin na walang nakikinig. Lumapit siya kay Valerie at bumulong. Makinig ka, Valerie. Huwag kang maniniwala sa lahat ng naririnig mo. Ang pamilyang Ibarzabal, baon sila sa utang. Ang kumpanya nila sa Maynila ay gumuho na. At ano naman ang kinalaman ko doon? Kinalaman mo? Ikaw ang tanging paraan para mabuhay silang muli. Sagot ni Tessie. Pero huwag kang magpapahalata. Magpanggap ka na wala ka pa ring alam. Magmatsyag ka sa mga papeles sa opisina ni Victor sa itaas. Doon mo makikita ang sagot. Napatigal si Valerie. Kung siya isang pulubi, bakit siya ang susi sa kanilang yaman? Nang gabing yon, habang ang lahat ay nasa gitna ng marangyang hapunan, na tila nga ba walang iskandalong nangyari. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa pintuan. Pumasok si Luther. Ang bunsong kapatid ni Dominic na kilala sa pagiging marahas at walang pakialam. Kuya, may mga tauhan ng bangko na naghahanap sa atin sa pantalan. Sigaw ni Luther. Hinihingi ang pirma ng tunay na tagapagmana para sa moratorium ng utang. Lahat ay napatingin na kay Valerie na noon ay pababa na ng hagdan. Nakasuot ng isang simpleng itim na damit na nakita niya sa cabinet. Hindi na siya magmumukhang biktima. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang tingin ay matalim. Naghahanap pa kayo ng tagapagmana? Wika ni Valerie habang dahan-dahang bumababa. Baka ako nang hinahanap ninyo. Manahimik ka, Valerie, sigaw ni Dominic. Sa pagkakataong to may halo ng takot ang kanyang boses. Umakyat ka sa itaas. Ngumiti si Valerie. Isang matamis ngunit nakakilabot ng ngiti. Bakit, Dominic? Natatakot ka ba na malaman nila na ang legal wife mo ay ang gising na ang diwa? Sa sandaling iyon, ang tensyon sa silid ay tila kuryente na handa nang pumatay. Si Valerie Shane Bautista ay wala ng balak na umatras. Ang paligid nga ay nabalot na ng tensyon matapos ang deklarasyon ni Valerie sa hapunan at si Victor ay napahawak sa kanyang dibdib. Habang si Magenda, mabilis na lumapit kay Valerie at itinulak ito ng bahagya. Wala kang alam, bata ka. Pumasok ka na sa kwarto mo. Sigaw ni Magenda, ngunit hindi natinag si Valerie.
Tiningnan niya ang kamay ng matanda na nakadapo sa kanyang balikat at dahan-dahang itinigil ang pagkakahawak nito. Huwag niyo kong hawakan na parang basura dahil baka malimutan kong respeto sa mas nakatatanda. Sa isang iglap na mayani ang katahimikan, si Dominic mabilis na lumapit at tinila si Valerie papalayo sa kanyang ina. Valerie, tama na. Mag-uusap tayo sa itaas. Kinaladkad ni Dominic si Valerie patungo sa silid nito. Pagpasok nila, marahas na sinarado ni Dominic ang pinto at hinarap ang babae. Ang kanyang mga mata nag-aapoy sa galit, ngunit may halong takot. Ano bang ginagawa mo? Sinisira mo ang lahat. Bulyaw ni Dominic. Ang alin, Dominic? Ang plano ninyo? Ang pagsisinungaling ninyo nakabit lamang ako, habang ang totoo kailangan yung pangalan ko. Sumbat ni Valerie. Lumapit siya sa lalaki. Halos magkadikit na ang kanilang mga dibdib. Bakit hindi mo masabi ang totoo? Bakit kailangan mong magpanggap na fiancé mong babaeng yon? Inawakan ni Dominic ang magkabi ng balikat ni Valerie. Dahil ito lang ang paraan para protektahan ka. Hindi mo kilala ang ama ko. Hindi mo kilala si Victor. Kapag nalaman nilang bumabalik na ang alaala mo, bago pa makuha ang kailangan nila, hindi ka na makakalabas ng islang ito ng buhay. Napatigil si Valerie. Ang galit niya napalitan ng pagkalito. Protektahan? Sa pamamagitan ng pagpapakita na wala akong kwenta. Sa pamamagitan ng pagtulog sa akin kagabi habang may iba kang fiancé sa harap ng mga magulang mo? Di nakasagot si Dominic. Sa halip, mabilis itong lumabas at nilak ang pinto mula sa labas. Dominic, buksan mo to. Dominic! Sigaw ni Valerie habang kinakalampag ang pinto. Lumipas ang ilang oras. Nang masiguro ni Valerie na tahimik na ang mansyon, hindi siya sumuko. Alam niya ang pasikot-sikot ng bintana. Isang kaalamang kita tila kusang lumalabas sa kanyang isipan. Maingat siyang lumabas sa bintana at dumaan sa pasamano patungo sa kabilang silid. Ang opisina ni Victor, madilim sa loob. Ang tayong liwanag ay mula sa buwan. Gamit ang maliit na flashlight na nakuha niya sa drawer ni Tessie kanina. Hinalugog niya ang mga papeles, bills, debts, foreclosure notices. Totoo nga ang sabi ni Tessie. Bagsak na ang negosyo ng mga Ibarzabal. Hanggang sa matagpuan niya isang itim na folder na nakatago sa ilalim ng vault. Binuksan niya ito at nanindig ang kanyang balahibo. Sa loob ay may litrato, isang litrato ng masayang kasalan. Siya ang babae na nasa puting gown at ang lalaking katabi niya na nakangiti ng buong tapat ay walang iba kung hindi si Dominic Drew Ibarzabal. Ngunit ang petsa ng kasal ay 2 taon na ang nakakalipas at sa ilalim nito ay isang dokumento. Last will and si Papa? Bulong ni Valerie. Biglang sumakit ang kanyang ulo. Naalala niyang isang matandang lalaki na nakangiti sa kanya. Ayon sa testamento, sa lahat ng yaman ng mga Bautista, mga lupain, kumpanya at bilyong halaga ng assets, mapupunta lamang kay Valerie Shane Bautista Ibarzabal, oras na mag-25 anyos na siya. At ang kaarawan niya ay sa susunod na linggo. Ngunit merong isang kondisyon. Dapat ay kasal pa rin siya kay Dominic. Kung mamamatay si Valerie o magde-divorce sila, ang yaman ay mapupunta sa isang charity. Maliban na lamang kung may pirmadong waiver of rights si Valerie na naglilipat ng yaman sa kanyang asawa. Kaya pala, hikbi ni Valerie, kaya niya ako itinago dito. Kaya niya ako pinaniwala na wala na akong maalala para mapirmahan ko na ang dokumentong yan. Magaling, Valerie. Tunay ngang matalino ka. Mabilis lumingon si Valerie. Nakatayo sa may pinto si Luther, may hawak na barel at nakangisi na nakakakilabot. Sa likod nito ay si Mahalia na may hawak na isang piraso ng papel, ang waiver of rights. Ngayong alam mo na ang totoo, wika ni Luther habang kinakasa ang barel. Pumili ka, pipirma ka rito o dyan ka lang sa sahig na yan magdidilim ang paningin. Habang buhay, naniga si Valerie sa kinalalagyan niya. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ng opisina ay nagbibigay na nakakakilabot na anino sa mukha ni Luther. Ang barel na hawak nito ay diretso ang turo sa kanyang dibdib. Pumili ka, Valerie, ulit ni Mahalia. Ang boses ay puno ng pait. Pirma o huling hininga? Akala mo ba mahal ka ni Dominic? Ginagamit ka lamang niya para maisalba ang pamilya namin.
Ako ang tunay niyang mahal at ikaw, isa ka lang gatasan na kailangan na pirasuhin ng lagda. Tumingin si Valerie sa dokumentong hawak ni Mahalia. Ang waiver of rights. Kung pipirma siya, mawawala sa kanya ang lahat. Ang mana ng kanyang ama, ang kanyang dignidad at ang kanyang kaligtasan. Kung papatayin niyo ko, matapang na wika ni Valerie. Pinipilit na wag manginig ang boses. Wala kayong makukuha. Sa testamento ni Papa, kailangan na buhay ako para maging valid ang paglilipat ng assets. Kapag ka namatay ako bago ang birthday ko, mapupunta ang lahat sa testamento ni Papa. Sa charity, magiging pulubi kayong lahat. Natigilan si Luther. Ang kanyang daliri sa gatilyo ay tila ba nag-alangan. Madarino ka talaga, no? Pero sino nagsabing papatayin ka namin agad? Pwede kitang saktan unti-unti hanggang ikaw na mismo magmakaawa na hawakan ng panulat? Hakbang nang papalapit si Luther nang biglang bumukas ng malakas ang pinto. Ibagsak ang barel. Luther, si Dominic. Pawisan ito, hingal na hingal at may hawak ding baril na nakaturo sa sarili niyang kapatid. Sa likod niya ay si Lemuel na handa ring sumaklolo. Kuya, anong ginagawa mo? Sigaw ni Luther. Para sa pamilyang ito, kapag nakuha natin ang pirma niya, pwede na nating itapon ang babaeng ito pabalik sa dagat. Sabi ko ibagsak mo ang baril. Anong dagundong ni Dominic? Hindi itong usapan. Ang sabi ninyo ay gagawin natin ito nang walang nasasaktan. Tumawa na mapakla si Valerie habang nakatingin kay Dominic. Oh, so may usapan pala talaga. Ito, Dominic, ang paibigin ako. Ang gamitin ng katawan ko para lang makuhang yaman ko? Valerie, hindi ganon. Pilit na pinaliwanag ni Dominic. Ang mga mata puno ng pagsisisi. Huwag mo kong tatawaging Valerie, sigaw niya. Dahil ang pangalan ko, Mrs. Ibarzabal. Ang legal na asawa mo na tinalikuran mo para sa pera. Sa gitna ng sigawan, isang putok ang umalingaw-ngaw. Bang! Tumama ang bala sa florera sa tabi ni Valerie, dahilan para magsabog ang mga bubog. Nagkagulo ang lahat. Mabilis sinanggaba ni Lemuel si Luther para agawin ng baril. Sa kaguluhan, hinila ni Dominic si Valerie para protektahan, ngunit tinulak siya nito ng buong lakas. Huwag mo kong hahawakan. Tumakbo si Valerie palabas ng opisina, pababa ng hagdan at dire-diretso sa kusina kung saan naghihintay si Tessie. Tessie. Ang susi, hiling ni Valerie. Inabot ni Tessie ang susi ng lumang jeep na ginagamit sa panghakot ng kopra. Tumakbo ka na, iha. Pumunta ka sa kabilang dulo ng isla, sa may lumang lighthouse. May signal doon. Tawagin mo mga tao mo. Salamat, Tessie. Sumakay si Valerie sa jeep. Sa unang pagkakataon ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa galit. Habang pinapaandar niya ang makina, nakita niya sa side mirror ang paglabas ni Dominic at Luther sa mansyon. Valerie, bumalik ka na rito. Siya na ang mga ngaso. Humahangin ang hangin sa paligid ni Valerie habang pinapatakbo niya ang lumang jeep sa gitna ng masukal na daan ng Isla de Oro. Ang bawat lubak ay tila nagpapagising sa kanyang mga kalamnan. Ang dating takot sa kanyang mga mata napalitan na isang malamig at kalkuladong galit. Sa likuran nakikita niyang liwanag ng mga headlight. 2 pick-up ang humahabol sa kanya. Sina Luther at ang mga tauhan nito na sina Lemuel. Hindi ninyo ko makukuha ng buhay? Bulong ni Valerie sa sarili. Biglang may papasok na imahe sa kanyang isip. Isang alaala ng pagkabata, ang kanyang ama, si Don Mariano, ay tinuturuan siyang magmaneho sa mga rough roads ng kanilang asyenda. Tinuruan din siyang humawak ng baril para sa self-defense. Valerie Shane, ang mga Bautista, hindi sumusuko. Kapag naramdaman mo na talo ka na, mas lalong inaapakan ni Valerie ang gas. Doon ka lalong lumaban. Ang boses ng kanyang ama sa isipan niya. Isang malalim na kurbata ang sumalubong sa kanya. Imbes na magpreno, ay mas lalo pang inapakan ni Valerie ang gas. Kailangan kong makarating sa lighthouse? Samantala, sa loob ng nangungunang sasakyan, pilit na inaagaw ni Dominic ang manibela mula kay Luther. Luther, itigil mo na to. Masasaktan siya. Sigaw ni Dominic. Shut up, kuya. Pinatunayan mo na mahina ka pagdating sa babaeng yan. Bulyaw ni Luther habang mabilis na nagmamaneho. Kapag hindi natin nakuha ang pirma niya bago mag-umaga, tapos na ang pamilya natin. Mas gusto mo bang mabulok tayo sa kalsada? Hindi ko hahayaang saktan ninyong asawa ko.
Isang malakas na siko ang tiyaman ni Luther sa mukha ni Dominic, dahilan upang mapahilig ang ulo nito at tumama sa bintana. Nahilo si Dominic, ngunit bago siya mawalan ng malay, nakita niyang kumaliwa ang jeep ni Valerie patungo sa isang bangin, ang shortcut patungo sa lumang lighthouse. Narating ni Valerie ang paanan ng lighthouse. Patay ang makina ng jeep at mabilis siyang bumaba. Bitbit ang isang maliit na bag na binigay ni Tessie na naglalaman ng kanyang lumang cellphone at isang maliit na patalim. Pumasok siya sa loob ng tore. Ang bawat baitang ng hagdan, tila nagpapabigat sa kanyang hininga. Pagdating sa tuktok, tinaas niya ang kanyang cellphone. Isang bar ng signal ang lumitaw. Mabilis niyang pinindot ang isang numero na tila ba nakatatak na sa kanyang memorya. Hello, attorney? Is this Attorney Sandoval? Paos niyang tanong. Sino to? Sagot na isang matandang boses sa kabilang linya. It's me, Valerie. Valerie Shane Bautista Ibarzabal. Natahimik ang kabilang linya. Valerie? Diyos ko, akala namin patay ka na. Sabi ng asawa mo at ng mga Ibarzabal, nalunod ka sa isang yacht accident sa Palawan. Ipinatapon nila ako rito, attorney. Inilis nila ang memorya ko gamit ang droga, pero gising na ako. Ipadala mo ang mga tao natin sa Isla de Oro. Ngayon na. Bago pa makasagot ang abogado, isang malakas na sipa ang nagpabukas sa pinto ng Lighthouse Gallery. Nakatayo doon si Luther, hinihingal at may hawak na barel. Sa likod niya ay si Mahalia na may bakas ng dugo sa kanyang mamahaling damit dahil sa pagdaan sa masukal na gubat. Masyadong madaldal ang legal wife. Nakangising sabi naman ni Luther. Akin ang phone na yan? Dahan-dahan ay binaba ni Valerie ang phone, ngunit hindi siya natakot. Humakbang siya papalapit kay Luther. Gusto niya ang pirma ko? Sige, pero sa isang kondisyon. Ano ang kondisyon? Tanong ni Mahalia. Gusto kong marinig mula kay Dominic ang lahat. Gusto ko na aminin niya sa harap niyo na kailanman hindi niya ako minahal. Matikas na hamon ni Valerie. Lumitaw si Dominic mula sa likuran ni Luther, may putok sa labi at pasa sa mukha. Tumingin siya kay Valerie, ang babaeng inakala niyang madaling mauto. Ang babae ngayon nakatayo ng may dangal sa kabila ng panganib. Valerie? Pabulong na tawag ni Dominic. Sabihin mo, Dominic, Drew Ibarzabal, wika ni Valerie, ang mga mata ay nanlilisik. Sabihin mo na isa lang akong hamak na kabit sa paningin mo. Sabihin mo. Ang hangin sa tuktok ng lighthouse ay humahampas ng malakas. Tila nakikidalamhati sa tensyong namamayani. Nakatutok ang baril ni Luther kay Valerie habang si Mahalia naman ay nakangisi. Naghihintay ng huling pagkakataon na mapabagsak ang babaeng kinamumuhian niya. Magsalita ka na, Dominic, sigaw ni Valerie. Sabihin mo sa harap ng fiancé mo at ng kapatid mo, ano ako sa'yo? Isa lang ba akong pirma sa tseke? Isang katawan na ginamit mo lang para sa gabi. Huminga ng malalim si Dominic. Ang kanyang mga mata nangingilid ang luha, ngunit ang kanyang mukha ay biglang tumigas. Humakbang siya papalapit kay Valerie. Pumwesto sa pagitan nito at ng baril ni Luther. Gusto mo ng katotohanan, Valerie? Malamig na wika ni Dominic. Sige, ibibigay ko sa'yo. Tumingin si Dominic kina Luther at Mahalia. Bago muling hinarap si Valerie. Noong una, oo. Plano ni na Papa na itapon ka rito pagkatapos ng accident sa Palawan. Pinainom ka nila ng gamot para maburang alaana mo. Ang plano, paibigin kang muli. Paibigin kita uli. Makuha ang pirma mo sa waiver at pagkatapos itatapon ka ulit namin sa dagat. Sa pagkakataong to, sigurado nang di ka na makakabalik. Napasinghap si Valerie. Ramdam niya ang bawat salita na tila kutsilyo na sumasaksak sa kanyang puso. At ang gabi natin? Tanong ni Valerie. Halos pabulong. Ang mga pangako mo? Bahagi lang yun ng laro, Valerie. Sagot ni Dominic nang walang korap. Kailangan mapaniwala kita na mahal kita para hindi ka magtanong, para maging sunod-sunuran ka. Tumawa ng malakas si Mahalia. Narinig mo na? You are just a pawn, Valerie Shane. Isang hamak na gamit. Ngayon, ibigay mo ang phone at pirmahan mo ng papel. Ngunit sa kabila ng sakit, napansin ni Valerie ang isang bagay. Ang mga kamay ni Dominic na nakatago sa kanyang likuran, nakakuyom ng mahigpit at bahagyang nanginginig. At ang posisyon nito, hindi siya hinaharangan ni Dominic para pigilan. Hinaharangan siya nito para maging panangga sa baril ni Luther. Dominic, bulong ni Valerie.
Biglang lumingon si Dominic kay Luther. Lumapit si Valerie, dahan-dahan. Narinig niya na. Ibigay mo na sa kanya ang waiver. Pipirmahan niya na. Inabot ni Mahalia ang papel at panulat. Lumapit si Valerie, dahan-dahan. Ngunit bago pa dumapo ang panulat sa papel, isang malakas na ugong ng helicopter ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang searchlight ang tumama sa tuktok ng lighthouse. This is the Philippine Coast Guard. Drop your weapons. Ang dumadagundong na boses mula sa speaker, nagkagulo ang lahat. Traidor! Sigaw ni Luther, sabay baling ng baril kay Valerie. Hindi! Sigaw ni Dominic. Sinunggaban niya si Luther at nagpambuno ang dalawa. Isang putok ang umalingaw-ngaw. Bang! Dominic! Tili ni Valerie na makitang bumagsak ang dalawang magkapatid sa sahig. Mabilis tumakbo si Mahalia patungo sa hagdan para tumakas. Ngunit hinarang siya ni Lemuel na kapapasok lamang kasama ng mga armadong lalaki na nakauniforme, ang mga tauhan ni Attorney Salvador. Mrs. Ebarzabal, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Lemuel. Sa pagkakataong to, hindi na to tauhan ng mga Ebarzabal, kundi isang undercover na ipinadala ng pamilya ni Valerie noon pa man. Di sumagot si Valerie. Patakbo siyang lumapit kay Dominic na nakandusay at may dugo sa balikat. Bakit? Tanong ni Valerie habang inaalalayan ng ulo ni Dominic. Bakit mo ko hinaharangan kung laro lamang ang lahat? Ngumiti ng tipid si Dominic, bakas ang sakit. Dahil mas madaling magsinungaling sa harap nila kesang makita kang mamatay? Patawarin mo ko, Valerie. Hindi ko kayang ituloy ang plano nila dahil mahal kita, higit pa sa yaman ng mga Bautista. Napatigil si Valerie. Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nasa ilalim na ng kustodiya. Ang kanyang alaala unti-unti lang nabubuo. Siya ang legal wife. Siya ang may-ari ng lahat. Ang kanyang mga kaaway ay nasa ilalim ng kanyang kustodiya. Tumingin siya kay Dominic na may halong puot at pag-ibig. Hindi pa tayo tapos. Dominic, marami ka pang kailangan bayaran. Ang ingay ng helicopter ay unti-unting humupa nang lumapagto sa rooftop ng isang pribadong ospital sa Maynila. Hindi na ito ang Isla de Oro. Wala na ang amoy ng alat at lansa. Ang tanging naroroon ay ang amoy ng disinfectant at ang malamig na simoy ng aircon. Si Valerie Shane Bautista Ebarzabal ay nakatayo sa dulo ng pasilyo. Di na siyang babaeng nakaputing bestida na punit-punit. Ngayon nakasuot siya ng isang mamahaling black power suit. Ang kanyang buhok maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata tila talim ng punyal. Ngayon, nakasuot siya ng isang mamahaling black power suit. Sa tabi niya si Attorney Salvador, ang matapat na abogado ng kanyang ama. Nakalockdown na ang lahat ng accounts ng mga Ebarzabal, Valerie, ulat ni Attorney Salvador. Ang tangkang paglilipat ng mga assets gamit ang Becking waiver ay sapat na para makasuhan sina Victor at Maginda ng frustrated murder at falsification of documents. At si Luther? Tanong ni Valerie. Ang boses ay walang emosyon. Nasa kustodiya na siya ng pulisya sa mainland. Si Mahalia naman nagtatangkang tumakas pa Singapore, ngunit tinarang na siya ng BI sa airport. Tumango si Valerie. Tumingin siya sa glass window ng ICU at doon nakaiga si Dominic. Punong-puno ng mga tubo ang katawan nito at ang balikat nito ay balot ng benda. Kamusta siya? Stable ng kondisyon niya pero kailangan pa niyang obserbahan, sagot ng abogado. Valerie, anong balak mo sa kanya? Siya ang nagplano ng lahat sa simula. Siyang dahilan kung bakit ka napadpad sa islang yon. Humigpit ang kapit ni Valerie sa kanyang bag. Alam ko, at hindi ko yan nakakalimutan. Pumasok si Valerie sa loob ng ICU. Ang tunog ng heart monitor na tanging maririnig sa silid. Dahan-dahan nagmulat ng mata si Dominic. Nang makita niya si Valerie, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nandito ka, paos na bulong ni Dominic. Akala ko hindi mo na ako papansinin kailanman. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Dominic. Malamig na sabi ni Valerie. Nandito ako dahil asawa pa rin kita sa papel. At bilang legal wife, tungkulin kong siguraduhin mabubuhay ka para pagbayaran lahat ng ginawa ninyo sa akin. Valerie, yung mga sinabi ko sa lighthouse, totoo yun. Mahal kita. Nung una lang ang plano pero makasama kita sa isla. Na makita kitang muling tumawa kahit wala kang maalala, doon ko nalaman na di ko kayang gawin ang iniuutos ni Papa. Lumapit si Valerie at hinawakan ang baba ni Dominic. Pinilit nitong tumingin sa kanya. Mahal,
Ang pagmamahal ba ay ang panunood habang pinapainom ako ng droga na nakakawala ng bait? Ang pagmamahal ba pagpapakita ng ibang babae sa harap ko tawagin akong kabit? Ginawa ko yon para ilayo ka sa galit ni Victor. Alam mo kung gaano kadesperado si Papa. Wala akong pakialam sa dahilan mo, sigaw ni Valerie. Ang kanyang mga mata ay nangingilid na ang luha ng galit. Simula sa araw na to, kukunin kong lahat ng sakin. Ang mansyon sa Isla de Oro gagawin kong resort para sa mga biktima ng pang-aabuso. Ang kumpanya ninyo ia-absorb ko sa Bautista Group at ikaw. Tumigil si Valerie. Nirikan si Dominic sa noo. Isang halik na walang init. Ikaw ang magiging huling ibarsabal na luluhod sa paanan ko. Hindi kita i-divorce, Dominic. Mananatili kang asawa ko. Pero bilang isang bilanggo ng nakaraan nating dalawa, welcome to your own version of hell, my dear husband. Paglabas ni Valerie ng silid, sinlubong siya ni na Victor at Maginda na ngayon nakaposas at binabantayan ng mga pulis sa labas ng ospital para sa kanilang inquest. Valerie, iha, patawarin mo kami? Pagsusumamo ni Maginda. Di sila tinapunan ng tingin ni Valerie. Naglakad siya ng tuwid. Ang bawat tunog ng kanyang high heel sa sahig ay tila martilyo na nagtatak sa kanyang tagumpay. Ang dating marangyang boardroom ng Ibarzabal Holdings ay nababalot ngayon ng malamig na aura. Nakaupo si Valerie sa kabisera ng mahabang mesa, ang lugar na dating inookupahan ni Victor. Sa harap niya ay ang mga board members na nanginginig ang mga kamay habang binabasa ang mga terminong nilatag ni Attorney Salvador. Mula sa araw na to, panimula ni Valerie, ang boses niya ay parang haplos ng yelo. Ang Ibarzabal Holdings ay bubuwagin. Lahat ng assets nito ililipat sa Bautista Legacy Group. Ang sino mang may kinalaman sa anomalya ni na Victor at Luther ay may 24 na oras para mag-resign bago kayo sampahan ng kaukulang kaso. Isang matandang direktor ang naglakas loob na magsalita. Pero, Mrs. Ibarzabal, paano mga empleyado? Paano ang shares namin? Ngumiti si Valerie, ngunit hindi yan umabot sa kanyang mga mata. Huwag niyo kong tawaging Mrs. Ibarzabal. Mula ngayon ako na si Miss Valerie Shane Bautista. At tungkol sa shares ninyo, naglaho na yan, kasabay ng dangal ng pamilyang pinaglingkuran ninyo. Pagkatapos ng meeting, lumabas si Valerie at sinalubong ni Lemuel. Miss Valerie, tumatawag pong ospital. Nagpupumilit daw po si Dominic na lumabas kahit di pa magaling ang kanyang sugat. Hayaan mo siya, maikling sagot ni Valerie. Kung gusto niyang mamatay sa kalsada, huwag niyo siyang pipigilan. Pero siguraduhin mong nakabantay ka sa bawat galaw niya. Sa isang maliit at mumurahing apartment sa labas ng syudad, doon pansamantalang nanunuluyan si Dominic matapos siyang itakwil ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Wala na siyang kotse, wala nang pera at ang tanging natitira sa kanya, mga damit na suot niya at ang sugat sa kanyang balikat na kumikirot pa rin. Isang gabi habang nag-iisa si Dominic, isang katok ang narinig niya sa pinto. Inakala niyang si Lemuel ito para maghatid ng pagkain, ngunit laking gulat niya na makita si Mahalia. Dominic, darling, tili ni Mahalia. Mukhang losyang na ito. Ang buhok gulo-gulo at wala ng make-up. Nakatakas ako sa mga pulis. Tulungan mo ko. May tinatago pa tayong pera sa safe house sa Tagaytay, di ba? Tara na, iwanan natin ang baliw na Valerie na yan. Tiningnan ni Dominic si Mahalia nang may pandidiri. Umalis ka na, Mahalia. Wala na tayong pera. Wala na tayong safe house at higit sa lahat. Wala na yung tao na binuulang ng mga magulang natin para sa interes. Anong sinasabi mo? Mahal mo ako, Dominic. Ako ang fiancé mo. Hindi kita mahal. Kailanman hindi kita minahal? Sigaw ni Dominic. Ang tanging minahal ko ay ang babaeng sinira kong buhay. Ang babaeng naging biktima ng kasakiman natin. So, mas gusto mong legal wife mo na ginagawa kang aso ngayon? Pagmamayabang ni Mahalia. Gising, Dominic. Pinaglalaroan ka lang niya. Hayaan mo siyang paglaruan ako. Bulong ni Dominic. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Dahil yun lang ang paraan para gumaan ang loob niya. Ngayon umalis ka na bago ko patawagan ng mga pulis. Nang makaalis si Mahalia, napaupo si Dominic sa sahig. Kinuha niyang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa. Ang litrato nila ni Valerie sa Isla de Oro noong mga panahong akala ni Valerie ay tunay ang lahat. Kinabukasan, pumunta si Valerie sa apartment ni Dominic. Hindi niya alam kung bakit siya naroon, ngunit may kung anong humila sa kanya. Pagpasok niya, nakita niya ang asawa na tutulog sa isang manipis na kutsyon. Yakap ang kanilang litrato. Nakita rin niya ang isang sulat na nakapatong sa lamesa. Valerie, alam kong hindi sapat ang buhay ko para bayaran ng lahat.
Pero hanggat tumihingi ako, gagawin ko ang lahat para makuha mong hustisyang nararapat para sa'yo. Kahit ang kapalit nito yung tuluyang paglimot mo sa akin. Naramdaman ni Valerie ang panginginig ng kanyang kamay. Galit siya, oo. Pero bakit sa tuwing nakikita niya ang paghihirap ni Dominic, tila may bahagi ng puso niyang sumisigaw ng pangalan nito? Hindi mo ako makukuha sa drama, Dominic, bulong ni Valerie. Kahit ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mabasa. Isang malakas na pagsabog ang biglang narinig mula sa ibaba ng gusali. Usok at apoy ang mabilis na kumalat. Valerie! Nagising si Dominic at agad na tumayo kahit hirap. Anong ginagawa mo rito? Takbo! May nagset ng apoy sa building? Ang makapal na usok ay mabilis na lumamon sa maliit na pasilyo ng apartment. Napaubo si Valerie. Ang kanyang paningin nagsisimulang lumabo. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman niya ang isang malakas na bisig na humihila sa kanya. Valerie, dito! Dapa! Sigaw ni Dominic. Kahit may sariwang sugat pa sa balikat, binuhat ni Dominic si Valerie patungo sa bintana na may fire escape. Ngunit bago sila makalabas, isang pamilyar na boses ang humalakak mula sa labas ng pinto na nilalamon na ng apoy. Walang lalabas ng buhay. Kung hindi ako magiging Mrs. Ebarzabal, walang makikinabang sa inyong dalawa? Sigaw ni Mahalia. Nakatayo si Mahalia sa dulo ng pasilyo. May hawak na galon ng gasolina at isang lighter. Ang kanyang mga matay dilat na dilat. Tuluyan na siyang nawala sa sariling katinoan dahil sa obsession at pagkatalo. Mahalia, itigil mo na yan. Madadamay ka. Bulyaw ni Dominic habang pilit na pinoprotektahan si Valerie sa likod niya. Wala na akong pakialam. Sinira ni Valerie ang buhay ko. Kinuha niyang yaman ninyo. Kinuha niya sa akin? Muli, nagsabog ng gasolina si Mahalia. Ngunit bago pa niya mabitawan ng apoy, isang bahagi ng kisame ang bumagsak sa kinalalagyan niya. Isang matinis na tili ang narinig ni Valerie bago tuluyang labunin ng apoy ang dulo ng pasilyo. Valerie, kailangan umalis na tayo. Hila ni Dominic sa kanya. Maingat silang bumaba sa fire escape habang ang buong gusali nagngangalit ng apoy. Pagdating sa ibaba, sinalubong sila ng mga bombero at ni Lemuel na bakas ang takot sa mukha. Miss Valerie, ayos lang po ba kayo? Mabilis na kumilos si Lemuel para alalayan siya. Napatingin si Valerie kay Dominic. Ang lalaki duguan ng balikat dahil bumuka ang tahi nito at puno ng uling ang muka. Sa kabila ng lahat, ang unang hinanap ng mga mata ni Dominic ay ang kaligtasan ni Valerie. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Hingal na tanong ni Dominic bago siya tuluyang bumagsak sa semento dahil sa pagod at pagkawala ng dugo. 3 araw ang lumipas. Si Valerie nasa kanyang opisina sa Bautista Legacy Group. Hawak niyang report. Patay si Mahalia sa sunog. Samantala, si Victor at Maginda ay tuluyan ng nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo dahil sa mga ebidensyang nilatag ni Attorney Salvador. Pumasok si Tessie sa silid. Dinala ni Valerie ang matanda mula sa isla para maging housekeeper niya sa mansyon sa Manila bilang pasasalamat. Iha, nasa labas si Dominic. Gusto niyang magpaalam. Malungkot na sabi ni Tessie. Pinapasok ni Valerie ang lalaki. Nakasuot si Dominic ng simpleng polo, may saklay at mukhang payat. Ngunit sa pagkakataong to ang kanyang mga matay malinaw na, wala nang tinatagong lihim. Nandito ako para ibigay ito. Nilapag ni Dominic ang isang sobre sa mesa. Pirmado ko na ang annulment papers, Valerie. Hindi ko na kailangan maging bilanggo mo para pagbayaran ng lahat. Lalayo na ako. Ibinigay ko na rin kay Attorney Salvador lahat ng impormasyon tungkol sa mga hidden offshore accounts ni Papa na hindi pa ninyo nahahanap. Sapat na yon para mabawi mong huling sentimo ng mga Bautista? Napatitig si Valerie sa mga papel. Ito ang gusto niya, hindi ba? Ang tuluyang mabura ang mga Ebarzabal sa buhay niya. Saan ka pupunta? Tanong ni Valerie. Pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. Babalik ako sa Isla de Oro, pero hindi bilang amo. Magtatrabaho ako doon bilang isang simpleng mangingisda. Doon ako magsisimulang muli, malayo sa karangyaan na sumira sa pamilya ko. Tumalikod na si Dominic at dahan-dahan naglakad palabas gamit ang kanyang saklay. Bawat tunog ng saklay sa sahig ay tila pumupunit sa puso ni Valerie. Naalala niya ang gabi sa isla, ang mga halik ni Dominic, ang paraan ng pagprotekta nito sa kanya sa lighthouse at sa apoy. Kahit nagsimula ang lahat sa kasinungalingan, alam ni Valerie na ang pag-ibig na naramdaman niya nang wala siyang alaala ay totoo. At ang sakripisyo ni Dominic ngayon ay totoo rin.
Dominic, tawag ni Valerie bago pa to makalabas ng pinto. Lumingon ang lalaki. Ang Isla de Oro, pag-aari ko na yon, wika ni Valerie. Namapit siya at kinuhang annulment papers. Sa harap ni Dominic, pinunit niya ang mga dokumento. Hindi ka aalis at hindi ka babalik doon bilang mangingisda? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Dominic. Sabi ko sa'yo, ikaw ang magiging huling ebarsabal na luluhod sa akin. At di pa ako tapos sa parusa mo. Ang parusa mo mananatili sa tabi ko. Hanggang mapatunayan mong karapat dapat ka uling tawaging asawa na isang Valerie Shane Bautista? Ang opisina ni Valerie ay naging saksi sa isang kakaibang setup. Pinunit ni Valerie ang annulment papers ngunit hindi yun nangangahulugan ng mabilis na patawad. Sa halip, ginawa niyang personal assistant si Dominic, isang posisyon na naglalagay sa dating makapangyarihang CEO sa ilalim ng kanyang mga utos. Kape, Dominic. Black, no sugar? Utos ni Valerie habang di inaalis ang tingin sa mga papeles sa kanyang mesa. Dahan-dahang lumapit si Dominic, bitbit ang tasa. Bagaman maayos na ang kanyang sugat, may bakas pa rin ang pagod sa kanyang mga mata. Narito na, Valerie. Miss Bautista, pagtatama ni Valerie. Nasa loob tayo ng kumpanya ko at mamaya may meeting tayo sa mga investors mula sa Singapore. Siguraduhin mong handa ang lahat ng reports. Tumango si Dominic. Masusunod, Miss Bautista? Sa kabila ng lamig ni Valerie, hindi sumusuko si Dominic. Tuwing gabi bago umuwi si Valerie sa kanyang mansyon, nakikita niya ang maliliit na note sa kanyang sasakyan. Mga paalala na kumain sa tamang oras o kaya ang paborito niyang bulaklak na puting rosas na palaging sariwa sa kanyang florera. Ngunit ang katahimikan ng kanilang rehabilitasyon ay muling nabulabog. Isang hapon habang papunta sila sa isang site visit sa isang lumang bodega na balak gawing museum ni Valerie, hinarang sila ng isang itim na van. Lumalabas mula rito si Luther. Nakatakas to sa kalsada habang inililipat ng kulungan. At ngayon, mukhang wala na sa sariling katinoan. Kasama nitong ilang mga tauhan na tapat pa rin sa kanyang amang si Victor. Akala niyo ba tapos ng lahat? Sigaw ni Luther habang winawagayway ang isang machine gun. Valerie, dahil sa'yo nabulok si Papa sa kulungan. Dahil sa'yo naging aso ang kapatid ko. Luther, ibaba mong baril. Sigaw ni Dominic. Pilit na itinatago si Valerie sa kanyang likuran. Tapos na ang laban. Wala na kayong makukuha? Kung wala kaming makukuha, wala ring matitira sa inyo. Bulyaw ni Luther. Pinaputokan ni Luther ang gulong ng sasakyan ni Valerie. Sa gitna ng putukan, mabilis na hinila ni Dominic si Valerie patungo sa loob ng bodega. Limuel, nasa na kayo? Sigaw ni Valerie sa kanyang radio transceiver. Ngunit tila may signal jammer sa paligid. Valerie, makinig ka. Hawak ni Dominic sa balikat ni Valerie habang nakatago sila sa likod ng mga malalaking crates. Dito ka lang, haharapin ko si Luther. Kapag nakakita ka ng pagkakataon, tumakbo ka sa kalsada at humingi ng saklolo? Hindi, Dominic, papatayin ka niya, pigil ni Valerie. Sa unang pagkakataon, nakita ni Dominic ang tunay na takot sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi takot para sa sarili kundi takot na mawala siya. Kailangan kong gawin to, Valerie. Ito na ang huling pagkakataon para mapatunayan ko na mas mahalaga ka kaysa sa buhay ko. Halik ni Dominic sa noo ni Valerie bago to mabilis na lumabas para akitin ang atensyon ni Luther. Luther, narito ako. Ako ang harapin mo, wag ang asawa ko. Sigaw ni Dominic. Nagpaula ng bala si Luther sa direksyon ni Dominic. Nagabala ng magkapatid sa loob ng madilim na bodega. Habang nangyayari yon, nahanap ni Valerie ang isang bakal na tubo. Ang kanyang instingto bilang isang palaban na legal wife ay muling nag-alab. Hindi siya tatakbo. Di niya hayaang mamatay ang lalaking dahan-dahan nang bumabawi sa kanyang puso. Dahan-dahan gumapang si Valerie sa likuran ni Luther habang abala to sa paghanap kay Dominic sa itaas na palapag. Nang malapit na siya, itinaas niya ang tubo ng buong lakas. Para to sa lahat ng panloloko ninyo sa akin. Sigaw ni Valerie sabay hampas sa ulo ni Luther. Ang malakas sa tunog ng bakal na tumama sa bungo ni Luther ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Napasubasob ang lalaki, nabitawan ang kanyang armas at pansamantala na wala ng malay. Humihingal si Valerie, ang kanyang mga kamay nanginginig din hindi sa takot kundi sa umaapaw na adrenaline. Valerie! Sigaw ni Dominic mula sa itaas na palapag. Mabilis tong bumaba, binaliwala ang sakit ng kanyang mga sugat at agad dinaluhan ng asawa.
Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Tanong ni Dominic habang sinusuri ang mukha ni Valerie. I'm fine. Maikling sagot ni Valerie, bagaman bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Pero si Luther. Di pa natatapos ang sinasabi ni Valerie nang muling gumalaw si Luther. May dugo sa noon nito at ang mga mata nanlilisik na sa galit. Walang hiya ka, Valerie. Papatayin kita. Susunggaban sana ni Luther si Valerie nang harangan siya ni Dominic. Isang malakas na suntok ang tinama ni Dominic sa panga ng kanyang kapatid. Tama na, Luther. Tapos na ang kasama ninyo. Huwag mong hihintayin ako mismong pumatay sa'yo. Sakto dumating si Lemuel kasama ng mga operatiba ng pulisya. Mabilis nilang pinalibutan ang bodega. Pinasasan si Luther gayon din ang mga tauhan nito sa labas. Miss Valerie, Sir Dominic, pasensya na po. Nagjam ang signal namin kaya natagalan kami. Paghingi ng paumanhin ni Lemuel. Tumingin si Valerie kay Luther na sinakay na sa mobile ng pulis. Siguraduhin niyo na sa maximum security siya dadalhin at wala ng piyansa. Nang kumalma na ang lahat, naiwan sina Valerie at Dominic sa labas ng bodega. Ang sikat ng hapon nagbibigay ng kulay kahel sa paligid. Salamat, Valerie, bulong ni Dominic. Niligtas mo ang buhay ko. Niligtas ko ang sarili ko, Dominic, pagtatama ni Valerie. Pagaman ang kanyang boses ay di nasing lamig ng dati. At iniligtas ko ang asawa ko kahit gaano kita kamuhian sa ginawa niyo sa akin. Hindi ko kayang panoorin na mamamatay ka sa harap ko. Hinawakan ni Dominic ang kamay ni Valerie. Sa pagkakataong to, hindi to binawi ng babae. Alam ko, malayo pang lalakbayin ko para mapatawad mo ko ng buo. Pero asahan mo, bawat araw na binigay mo sa akin, gagamitin ko para bumawi. Huwag ka munang magpakasiguro, wika ni Valerie. Tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Pinunit ko ang annulment papers dahil gusto kong makita kung hanggang saan ang paninindigan mo pero ang tiwala, hindi yan parang papel na po pwedeng idikit lang ulit. Pagkalipas na ilang linggo, bumalik ang normal na takbo ng buhay sa Bautista Legacy Group. Ngunit may isang malaking pagbabago. Inanunsyo ni Valerie ang muling pagbubukas ng Isla de Oro, di na bilang isang taong tagong kulungan, kundi bilang isang world-class ecotourism destination. Sa gabi ng launching, isang malaking party ang dinao sa deck ng isang luxury yacht. Lahat ng malalaking tao sa negosyo ay naroon. Si Valerie mukhang reyna sa kanyang pulang gown habang si Dominic nasa tabi niya nakasuot ng tuxedo bilang kanyang executive assistant at asawa. Lumapit sa kanilang isang mayamang negosyante. Mrs. Ebarzabal, balita ko ang galing ng pagkakamanage ninyo sa merging ng kumpanya ninyo. Napakaswerte ni Dominic sa inyo. Ngumiti si Valerie, ngunit hinigpitan niya ang kapit sa braso ni Dominic. Actually, sir, I prefer to be called Miss Bautista and yes, Dominic is lucky. Dahil binigyan ko siya ng pagkakataong makita kung anong nawala sa kanya nang piliin niya ang pera kaysa sa akin. Natahimik ang kausap habang si Dominic napayuko na lamang. Tanggap ang bawat pasaring ng asawa. Nang makaalis ang negosyante, bumulong si Dominic. Kailangan mo ba talagang gawin yon sa harapan nila? Kailangan mong masanay, Dominic. Sagot ni Valerie sabay inom ng champagne. Ito ang bayad sa pananahimik mo noon habang ginagawa kong tanga ng pamilya mo. Ngunit sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Dominic ang mahigpit na pagkakahawak ni Valerie sa kanyang kamay. Isang senyas na kahit masakit ang mga salita, naroon pa rin ang koneksyon. Isang sorpresang naghihintay sa gabing yon. Isang tawag mula kay Attorney Salvador ang nagpabago sa timpla ng mukha ni Valerie. Valerie, nahanap na namin ang huling testamento ng papa mo na itinago ni Victor. Hindi mo lang palaman ang nakuha mo. May isang malaking revelasyon tungkol sa tunay na pagkatao ni Dominic at sa koneksyon ng pamilya niyo bago pa man kayo ikasal. Ang kaba sa dibdib ni Valerie ay hindi humuhupa habang nagmamaneho si Dominic patungo sa opisina ni Attorney Salvador. Hawak ni Valerie ang kanyang cellphone. Binabasa ang maikling mensahe ng abogado. Kailangan malaman mong totoo tungkol sa pagsasama ni na Don Mariano at Victor. Valerie, ayos ka lang ba? Tanong ni Dominic. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Simula nang tumawag si attorney, hindi ka na mapakali. Huwag mo kong tanungin, Dominic. Malamig na sagot ni Valerie. Dahil baka ang isagot ko ay ang katotohanan na mas masahol pa sa ginawa niyo sa akin sa isla. Pagdating sa opisina, sinalubong sila ni Attorney Salvador na may hawak na isang lumang brown envelope. Mukhang pagod ang abogado. Bakas ang puyat sa paghalongkat sa mga lumang dokumento. Maupo kayo, wika ni Attorney Salvador.
Nilapag niya isang kasunduan na may petsang 10 taon nang nakalilipas. Ano to? Tanong ni Valerie habang binubuklat ang mga papel. Yan ang Mutual Protection Agreement ni Don Mariano Bautista at Victor Ibarzabal. Paliwanag ni attorney. Valerie, ang pagpapakasal mo kay Dominic ay hindi lang isang simpleng arrangement. Ito ay isang insurance policy. Napakunot ang noo ni Valerie. Insurance para saan? Noong panahon na bumagsak ang ekonomiya, ang kumpanya ng mga Ibarzabal ang sumalba sa kumpanya ng papa mo. Ngunit may kapalit ito? Tiningnan ni attorney si Dominic. Ang papa mo, Dominic, si Victor, ay may hawak na ebidensya laban kay Don Mariano tungkol sa isang aksidente sa construction site na kumitil sa buhay ng maraming tao. Ginamit yun ni Victor para i-blackmail ang papa ni Valerie. Nanigas si Valerie. Anong sinasabi mo? Malinis ang pangalan ni papa? Yon ang akala mo, Valerie. Pero ang totoo, pinilit ni Victor si Don Mariano na ipakasal ka kay Dominic para suluyang magsanib ang yaman ninyo at hindi na makapagsalita pang papa mo. Ngunit may twist. Kinuha ni attorney ang isa pang papel. Si Don Mariano, bago siya mamatay, gumawa ng paraan. Alam niyang sakim si Victor, kaya lahat ng ebidensya laban sa kanya, binigay niya sa isang silent trustee na walang iba kundi si Dominic. Lumingon si Valerie kay Dominic. Ang mga matay nanlalaki sa gulat. Alam mo lahat ng to? Napayo ko si Dominic. Ang kanyang mga kamay nanginginig. Alam ko na may hawak na alas si Papa laban kay Don Mariano, pero hindi ko alam na ako ang ginawang trustee ni Don Mariano. Nung bago siya mamatay, kinausap niya ako. Ang sabi niya, Dominic, alagaan mong anak ko. Huwag mong hahayaang makuha ni Victor ang lahat. Yan ang dahilan kung bakit di ako pumayag sa kasal. Gusto kitang protektahan mula sa sarili kong ama. Protektahan? Tumayo si Valerie. Ang boses ay puno ng pait. Kaya ba hinayaan mong mawala ang alaala ko? Kaya ba naging sunod-sunuran ka sa plano ni Victor sa isla? Dahil tinatakot ako ni Papa, sigaw ni Dominic. Ang sabi niya kapag di ako sumunod, ilalabas niyang ebidensya at sisirain niyang alaala ni Don Mariano. Ayokong malaman mo na kagalang-galang mong ama may madilim na sekreto. Ginawa ko yun para sa kapayapaan mo. Tumawa na mapakla si Valerie. Kapayapaan? Ang tawag doon pagtatraidor, Dominic. Pinagmukha niyo akong tanga para lang sa mga sekreto ng mga patay. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Magenda, ang ina ni Dominic, na pansamantalang nakalaya dahil sa isang medical furlough. Mukhang haggard to, ngunit may ngiting mapanukso. Hindi pa tapos ang kwento. Valerie, wika ni Magenda. Hindi lang blackmail ang dahilan. Alam mo ba kung bakit gustong-gusto ni Victor na makuha ang yaman mo? Dahil ikaw, Valerie Shane, ay hindi tunay na anak ni Mariano Bautista? Ang katahimikan sa opisina ni Attorney Salvador ay naging bingi. Ang bawat paghinga ni Valerie ay tila may kasamang bubog. Tumingin siya kay Magenda na may halong pandidiri at panginig. Anong kasinungalingan na naman to, Magenda? Bulyaw ni Dominic. Tumayo siya para harangan ang kanyang ina. Umalis ka na rito. Hindi pa ba sapat na sinira niyo na ang buhay ni Valerie? Tumawa ng mapakla si Magenda. Nilabas sa isang lumang dokumento mula sa kanyang bag, isang birth certificate na kupas na ang kulay. Kasinungalingan? Bakit di mo tanongin ang attorney mo, Dominic? O kaya tingnan mo mga mata ni Valerie. Wala siyang kamukha sa mga Bautista. Inagaw ni Valerie ang papel. Ang nakasulat na ina, Tessie Relosa. Ang ama, unknown. Si Nanay Tessie? Bulong ni Valerie. Ang kanyang mundo ay tila umiikot. Hindi. Si Papa Mariano ang tatay ko. Siya ang nagpalaki sa akin. Pinalaki ka ni Mariano dahil ikaw ang bunga ng pagkakamali ng asawa niya sa ibang lalaki. Pagpapatuloy ni Magenda, ang boses ay puno ng lason. O baka naman ikaw ang anak ni Mariano sa katulong niyang si Tessie. Alin man doon, Valerie Shane, wala kang karapatan sa yaman ng mga Bautista. Ayon sa bylaws ng kumpanya ninyo, tanging legitimate blood heir lamang ang pupwedeng humawak ng trono. At dahil hindi ka tunay na Bautista, ikaw ang hamak na impostora. Napaupo si Valerie sa sahig. Lahat ng pinaglaban niya, ang kumpanya, ang Isla de Oro, ang kanyang dangal, ay tila gumuho sa isang iglap. Kung hindi siya isang Bautista, sino siya? Isang anak lang ba siya ng katulong na kinahabagan? Valerie, lumapit si Dominic, naluha habang hinahawakan ang balikat ng asawa. Hindi mahalaga kung kanino ka galing. Para sa akin, ikaw pa rin ang babaeng pinakasalan ko. Layuan mo ko, Dominic.
Tinulak siya ni Valerie. Kaya ba? Kaya ba hinayaan niyo ko na itapon sa isla? Dahil alam niyong wala na akong laban sa korte kapag lumabas to? Na kahit anong gawin ko, talo ko dahil sa dugo ko? Yan ang dahilan kung bakit kailangan namin ng pirma mo sa waiver noon. Pagsingit ni Maginda. Para makuha namin ang yaman bago pa malaman ng board of directors na ikaw ay isang bastarda. Pero dahil matigas ka ngayon, wala ka nang makukuha. Sisiguraduhin kong bukas na bukas din mapapatalsi ka sa kumpanyang akala mo'y sayo. Lumabas si Valerie ng opisina. Di alintana ang ulan na nagsisimulang pumatak. Dire-diretso siyang pumunta sa kanyang mansyon at hinanap si Tessie. Naabutan niya ang matanda sa kusina, nagluluto ng paborito niyang sinigang. Na makita ni Tessie ang mukha ni Valerie na bitawan nito ang sandok, alam na niya. Nay Tessie, oh, nanay? Tanong ni Valerie. Ang luha ay tuluyan ng bumuhos. Totoo ba? Anak mo ba ako? Yumoko si Tessie at tumikbi. Patawarin mo ako, iha. Si Mariano, mahal na mahal ka niya. Nang mamatay ang tunay niyang anak sa panganganak, ako ang nanganak noon. Pinagpalit niya kayo para magkaroon siya ng tagapagmana at para mabigyan kita ng magandang buhay. Pero ako ang tunay mong ina, Valerie. Ang sakit na naramdaman ni Valerie ay higit pa sa hapdi ng sugat sa isla. Ang buong buhay niya isang malaking pagpapanggap. Ang lalaking tinawag niyang ama, ginamit lamang siya para sa legacy. At ang lalaking asawa niya itinago ang mga sikretong ito. Umalis kayong lahat, bulong ni Valerie. Valerie, makinig ka, sabi ni Dominic na kapapasok lamang. Ang sabi ko, umalis kayo, sigaw ni Valerie. Gusto niyo ng yaman? Sige, kunin ninyo. Gusto niyo ng posisyon? Inyo na. Pero hindi niyo na ako makikitang muli. Tumakbo si Valerie sa ulan, sumakay sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito patungo sa kung saan. Sa gitna ng dilim at ng kidlat, isa lang ang nasa isip niya, ang Isla de Oro, ang lugar kung saan nagsimula lahat ng sakit at doon din niya tatapusin ang lahat. Ang Isla de Oro ay nababalot ng makapal na hamog at malakas na ulan. Ang mga alon na dating tila musika sa pandinig ni Valerie, naging mga dagundong na ngayon ang puot. Dito siya nagising na walang alaala at dito rin siya bumalik para tuluyang ibaon ang pagkakataon na ipinahiram lamang sa kanya. Pumunta si Valerie sa tuktok ng bangin, doon sa mismong lugar ko saan siya unang hinalikan ni Dominic. Ang puting bestidang suot niya basang-basa na, dumidikit sa kanyang katawan at tila isang sumpa. Valerie! Isang boses ang narinig niya sa gitna ng unos. Lumingon siya at nakita si Dominic. Hingal na hingal, dugoan ang mga paadal sa pagtakbo sa matatalim na bato. Kasama nito si Limuel at ang umiiyak na si Tessie. Huwag kang lalapit, sigaw ni Valerie. Isang hakbang na lang at mahuhulog na siya sa nagngangalit na dagat. Ano pang kailangan ninyo? Nakuha niyo ng lahat, ang pangalan ko, ang yaman ko, ang alaala ko. Pati kadaday ko, tinago ninyo eh. Iha, patawarin mo ko, sigaw ni Tessie habang nakaluhod sa putikan. Ginawa ko lang yun para protektahan ka, para di ka maging tulad ko na habang buhay nasa kusina lang. Valerie, makinig ka. Hawak bang si Dominic, dahan-dahan. Hindi mahalaga kung sinong ama mo o sinong nanganak sa'yo, ang mahalaga, ikaw si Valerie Shane. Ang babaeng nagturo sa akin na ang tunay na yaman, hindi nasa bangko kundi nasa taong handang mamatay para sa'yo. Buladas, Dominic. Tawa ni Valerie. Ang kanyang mga matay puno ng pait. Sabi ni Maginda, bukas kukunin na ng board ang kumpanya. Wala na akong silbi sa inyo, bakit ka pa narito? Dahil ito ang silbi ko, sigaw ni Dominic. Nilabas niya isang makapal na folder mula sa kanyang jacket. Ito ang mga dokumentong tinago ni Don Mariano. Hindi ito ebidensya laban sa kanya. Ito ay mga legal adoption papers na ginawa niya bago siya mamatay. Pinirmahan niya na ito ng palihim. Binigyan kanya ng legal na karapatan bilang tunay na anak. Ano ba ng daloy ng dugo mo? Natigilan si Valerie. Ano? At ito, tinaas ni Dominic ang isa pang papel. Ito ang waiver of everything na pinirmahan ko kanina. Binibigay ko sa iyo lahat ng shares ng mga Ibarzabal, lahat ng lupain, lahat ng pera. Maging ang Isla de Oro sa iyo na. Wala na akong matitira, Valerie. Maging pangalan ko, handa akong bitawan para sa iyo. Bakit mo ginagawa to? Tanong ni Valerie. Ang kanyang boses ay humina. Dahil nung una kitang makita sa dalampasigang to, hindi ang bilyon-bilyon mong nakita ko. Luhaang sabi ni Dominic. Nakita ko isang babaeng kailangan ng kakampi. At hanggang sa huling hininga ko, Valerie, ako magiging kakampi mo. Kahit itaboy mo ko, mananatili akong aso mo sa pampang na ito.
Biglang lumitaw si Luther mula sa kakahuyan. Di siya nakuha ng mga pulis sa mainland. Nakatakas siya sa tulong ni Victor mula sa loob. May hawak siyang granada. Ang kanyang muka puno ng baliw ng ngiti. Walang makakakuha ng yaman. Sigaw ni Luther. Kung hindi mapupunta sa amin, sasabog tayong lahat dito. Luther, wag! Sigaw ni Dominic. Sa isang iglap, tumakbo si Dominic patungo kay Luther para agawin ang granada. Nagpambuno ang magkapatid sa gilid ng bangin. Dominic! Tili ni Valerie. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong isla. Ang liwanag tumama sa mukha ni Valerie, kasabay ng pagbagsak ng dalawang anino patungo sa malalim na dagat. 3 taon nang lumipas mula nang yumanig ang pagsabog sa Isla de Oro. Ang dating madilim at misteryosong mansyon, isa na ngayong Marangyang Bautista Heritage Resort and Sanctuary. Ang isla na naging kulungan ni Valerie ay naging simbolo na ngayon ng kanyang tagumpay at paglaya. Si Valerie Shane Bautista, nakatayo sa deck ng kanyang pribadong villa, nakatanaw sa asul na karagatan. Ang kanyang dating takot na palitan ng isang otoridad na ginagalang sa buong bansa. Siya ng chairman ng Bautista Global Empire at wala nang nangahas na katanungin ang kanyang dugo dahil ang kanyang galing at tapang ang nagpatunay kung sinong tunay na tagapagmana. Iha, handa ng mga panauhin para sa anibersaryo? Tawag ni Nanay Tessie. Di nakatulong ang suot ni Tessie. Nakasuot siya na eleganteng terno. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at puno ng dangal. Tinanggap siya ni Valerie bilang kanyang tunay na ina sa harap ng publiko. Isang hakbang na lalong nagpatibay sa imahe ni Valerie bilang isang reynang walang kinatatakutan. Salamat, Nay. Susunod na ako, ngiti ni Valerie. Bago siya bumaba, dumaan muna siya sa isang maliit na altar sa gilid ng silid. Doon nakalagay ang isang litrato. Ang litrato ni na Don Mariano at ng isang pamilya na singsing. Matapos ang pagsabog, nakuha ng mga otoridad ang katawan ni Luther sa dalampasigan. Ngunit si Dominic hindi na nahanap. Dineklara siyang missing and presumed dead. Sa loob ng 3 taon, si Valerie ang nagpapatakbo ng lahat. Bit-bit ang sakit at ang huling sakripisyo ng asawa. Sa gitna ng party, isang lalaking naka-uniforme ng headguard ang lumapit kay Valerie, si Lemuel. Miss Valerie, may isang donasyong dumating para sa ating sanctuary, bulong ni Lemuel. Isang mangingisda mula sa malayo pang isla ang nagpadala nito. Ayaw niyang magpakilala. Binuksan ni Valerie ang kahon. Sa loob may isang pamilyar na kwintas. Ang kwintas na may pangalang Valerie Shane na suot niya noong una siyang napadpad sa isla. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama tong isang maliit na papel na may sulat kamay. Ang legal na asawa hindi sinusukuan ang kanyang reyna. Maghihintay ako sa pampang kung saan tayo unang nagtagpo. Napatigil ang tibok ng puso ni Valerie. Ang kanyang mga matay nangingilid ng luha. Di siya nag-aksaya ng panahon. Binitawan niya ang baso ng champagne, patakbong lumabas ng resort. Tinatahak ang masukal na daan patungo sa tagong dalampasigan. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, nakita niya ang isang anino. Isang lalaking may pilat sa balikat, nakatayo sa tabi ng isang maliit na bangka. Payat ito at tila marami ng pinagdaanan, ngunit ang mga mata nito. Ang mga matang iyon hindi nagbago. Dominic, paos na tawag ni Valerie sa lalaki. Valerie. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Bumalik ako para sa parusa ko. Sabi mo, kailangan kong manatili sa tabi mo hanggang maging karapat-dapat ako, di ba? Di na nakapagsalita si Valerie. Tumakbo siya ng buong bilis at yumakap na mahigpit kay Dominic. Sa pagkakataong to, wala nang sekreto, wala nang kasinungalingan, wala nang mga ebarsabal na sakim o mga bautistang mapagpanggap. 3 taon, Dominic. 3 taon kitang hinintay, hikbi ni Valerie. At habang buhay kitang pagsisilbihan, my legal wife, bulong ni Dominic habang hinahalikan ng tuktok ng ulo ni Valerie. Sa dalampasigan ng Isla de Oro, kung saan nagsimula lahat sa isang trahedya, doon din nagtapos ang lahat sa isang bagong simula. Si Valerie Shane Bautista ay nanatiling palaban, hindi na para sa yaman, kundi para sa pag-ibig na napatunayan sa gitna ng apoy at alon. 1 taon ang mabilis na lumipas, matapos ang muling pagbabalik ni Dominic mula sa mga daluyong ng kamatayan. Ang Isla de Oro na dati saksi sa mga lihim at pait ng kahapon ay naging tahanan na ngayon na isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng wagas na pagpapatawad. Sa loob ng Bautista Ibarzabal Foundation, isang center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at panlilinlang.
Abala si Valerie sa pag-asikaso ng mga papeles. Hindi na siya ang legal wife na kailangan makipagpatayan para sa posisyon. Siya na ang sandigan ng mga nangangailangan. Pumasok si Dominic sa opisina. May dalang isang maliit na tray ng merienda. Wala na ang mamahaling tuxedo. Suot niya ang isang simpleng puting polo na nakatupi ang mga manggas. Nagpapakita ng peklat sa kanyang balikat, ang permanenteng marka ng kanyang sakripisyo. Masyado ka na namang nagpapakapagod, Valerie. Malambing na wika ni Dominic habang inilalapag ang tasa ng saang gawa sa sariwang damo ng isla. Kailangan nilang malaman na may kakampi sila, Dominic. Ngiti ni Valerie. Inabot ang kamay ng asawa. Katulad ng ginawa mo sa akin nung wala akong maalala. Lumapit si Dominic, niyakap si Valerie mula sa likuran. Salamat dahil binigyan mo ko ng pagkakataon na itamang lahat. Di ko akalaing pagkatapos ng lahat ng ginawa ng pamilya ko, tatanggapin mo pa rin ako. Hindi kita tinanggap dahil sa apelido mo, Dominic. Seryosong sabi ni Valerie. Tinanggap kita dahil ikaw ang lalaking handang maging mangingisda at talikuran ng bilyon-bilyon para lang masiguradong ligtas ako. Yon ang tunay na lalaki. Sa labas ng mansyon, nakaupo sa isang tumba-tumba si Nanay Tessie. Pinapanood niya ang paglubog ng araw kasama si Lemuel na ngayon ay head of security na ng buong isla at tinuturing na ring bahagi ng pamilya. Sinong mag-aakala na dito tayo hahantong, Lemuel? Tanong ni Tessie habang humihigop ng kape. Karapat-dapat lang sila sa kaligayahang ito, Nay Tessie, sagot ni Lemuel. Masyadong maraming dugo at luha ang dumanak sa islang to. Panahon na para sa katahimikan. Nang sumapit ang gabi, naglakad sina Valerie at Dominic sa dalampasigan. Sa mismong spot kung saan unang nagising si Valerie nang walang alaala. Doon, may nakatirik na isang maliit na marker para kay Don Mariano. Papa, bulong ni Valerie sa harap ng marker. Salamat sa pagpili sa akin. Salamat sa pag-ampon sa akin. Hindi ko man dala ang dugo mo. Dala ko naman ang dangal na tinuro mo sa akin. Hinarap ni Dominic si Valerie at lumuhod sa buhanginan. Nilabas ang isang simpleng gintong singsing. Hindi ito ang mamahaling diamante na binigay niya noon sa kanilang forced marriage. Ito ay isang singsing na gawa sa hinulmang ginto mula sa isla. Valerie Shane Bautista, sa harap ng dagat na naging saksi sa ating pagsisimula, muli kitang tatanungin. Hindi dahil kailangan ng kumpanya, hindi dahil sa testamento, kundi dahil gusto ko. Pakakasalan mo ba ako uli? Bilang si Dominic na walang kahit ano, kundi ang puso lang na sa ilang titibok? Naluha si Valerie. Hinawakan niyang mukha ni Dominic. Oo, Dominic, pakakasalan kita. Sa pagkakataong to bilang isang asawang malaya, matapang at tunay na nagmamahal. Isang halik ang nagsara sa kanilang pangako sa ilalim ng mga bituin. Ang Isla de Oro hindi na lamang isang isla na misteryo. Ito na ang isla ng paninimula kung saan ang bawat alon ay nagdadala ng pag-asa at ang bawat bukas ay para sa dalawang pusong pinag-isa ng tadhana. Ang umaga sa Isla de Oro ay nagsisimula sa halimuyak ng sariwang pandan at ang malamig na simoy ng dagat. Ngunit sa loob ng master's bedroom ng mansyon may munting kaguluhan. Dominic Drew Ibarzabal. Kapag hindi mo binitawan yung laptop mo, itatapon ko yun sa dagat. Sigaw ni Valerie habang nakapamewang sa harap ng asawa. Mabilis sinarado ni Dominic ang laptop at tinaas ang dalawang kamay na parang sumusuko sa pulis. Sandali lang, asawa ko. Tinitingnan ko lang yung sales report ng resort para sa susunod na buwan. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat bago tayo magbakasyon. Dumapit si Valerie, kinuhang laptop para ilayo dito. Sabi ko, Sabado ngayon, walang trabaho. Ang usapan natin magpipiknik tayo kasama si Nanay Tessie sa kabilang dulo ng isla. Niyakap ni Dominic si Valerie mula sa likuran at sinandalang kanyang baba sa balikat nito. Galit na naman ang reyna ko. Patawad na, Mrs. Ibarzabal Bautista. Masyado lang akong excited mapatunayan sa'yo na kaya ko nang patakbuhin ang negosyo nang di ka nai-stress. Humarap si Valerie sa kanya. Ang kanyang mga mata na nanatiling matalim, ngunit may bahid na ng ngiti. Alam mo naman na hindi kita pinakasalan para maging accountant ko lang, 'di ba? Pinakasalan kita dahil gusto kitang makasama, hindi ang computer mo. Isang mabilis na halik ang ginawad ni Dominic sa labi ni Valerie. Masusunod, boss? Habang naglalakad sila sa dalampasigan, patungo sa pwesto ni Nanay Tessie at Lemuel, biglang napatigil si Valerie.
Nakaramdam siya ng kakaibang hilo at ang amoy ng inihaw na isda mula sa malayo ay tila biglang naging mabaho sa kanyang pangamoy. Valerie, ayos ka lang? Agad na inalalayan ni Dominic ang asawa. Namumutla ka. I'm fine. Baka dahil lang sa init ng araw? Sagot ni Valerie, ngunit di niya napigilang mapahawak sa kanyang tiyan. Pagdating nila sa picnic spot, masayang kumakaway si Nanay Tessie. Iha, halika na! Luto ng paborito mong sinigang na hipon? Ngunit nang malanghap ni Valerie ang usok ng pagkain, mabilis siyang tumakbo patungo sa isang puno at doon ay nasuka. Nagkagulong lahat. Mabilis kumuha ng tubig si Lemuel habang si Dominic hindi magkamayaw sa, "Tumawag ka ng chopper! Dalhin natin siya sa mainland?" Sigaw ni Dominic kay Lemuel, ang boses ay puno ng takot. "Dominic, sandali lang." Pigil ni Valerie habang pinupunasan ang kanyang bibig. "Huwag kang OA, ayos lang ako." Tinitigan ni Nanay Tessie ang kanyang anak. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Lumapit siya at hinawakan ang pulso ni Valerie. "Ilang araw na bang delay mo, Iha?" Tanong ni Tessie. Napatigil si Valerie. Nagkatinginan sila ni Dominic. Ang katahimikan ay nabasag lamang nang mapagtanto ni Dominic ang ibig sabihin ng kanyang biyanan. "Valerie, ibig bang sabihin?" Nauutal na tanong ni Dominic. "Hindi ko pa sigurado, Dominic. Hindi pa ako nagtetest." Pabulong na sagot ni Valerie. Ang kanyang matapang na anyo biglang napalitan ng kaba at saya. "Lemuel, wag na yun, chopper. Yung pinakamabilis na speedboat ngayon na." Hiyaw ni Dominic. At sa pagkakataong to, hindi natakot ang nasa boses niya, kundi ubaapaw na kagalakan. Binuhat ni Dominic si Valerie at inikot-ikot to sa gitna ng dalampasigan. "Magiging tatay na ako? Magkakaroon na ng munting palaban sa islang to. Dominic, ibaba mo ko, mahuhulog tayo." Tawa ni Valerie. Ang kanyang mga bisig nakapulupot sa leeg ng asawa. Nang hapon ding yon, habang nakaupo sila sa veranda, pinapanood ang paglubog ng araw, hawak ni Valerie ang resultang nagpabagong muli sa kanilang tadhana. "Positive, isang bagong kabanata na naman, Valerie." Bulong ni Dominic habang nakasandal ang ulo sa kandungan ng asawa. "Oo," sagot ni Valerie habang hinahaplos ang buhok ni Dominic. "At sisiguraduhin ko na ang batang to, hinding-hindi niya mararanasan ng mga sikreto at panduloko na pinagdaanan natin. Lalaki siya sa islang ito na puno ng pagmamahal at katotohanan." Tumingin si Dominic sa malawak na dagat. Ang Isla de Oro ay hindi na lamang lugar ng nakaraan. Ito na ang pundasyon ng kanilang kinabukasan. Para sa munting Bautista Ibarzabal, taas ni Dominic sa kanyang baso ng juice. "Para sa ating bagong simula," sagot ni Valerie. At sa ilalim ng mga bituin, ang reyna at ang kanyang hari nahanap ang tunay na kayamanan na hindi kailanman mababayaran ng anumang pirma o yaman. Isang pamilyang buo, matatag at higit sa lahat, palaban sa bawat hamon ng buhay. Sa puntong ito, nais ko pong magpasalamat ng buong puso sa inyong lahat. Ang kwento ni Valerie at Dominic ay hindi lamang tungkol sa yaman, sa isla o sa pagiging isang legal wife. Ito'y kwento ng bawat isa sa atin na minsang naligaw, minsang nasaktan at minsang pinagtaksila ng tadhana. Maraming salamat sa paglaan ng inyong oras para pakinggan ang bawat kwento. Ang bawat like, comment at share ninyo ay napakalaking tulong para sa ating munting channel upang tuloy tayo makapaghatid ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Kayong dahilan kung ba't patuloy tayo nagsusulat at nagkukwento. Sana nagustuhan ninyo ang naging takbo ng ating serye. Huwag po kayo mag-alala dahil marami pa tayong inihahandang mas matitindi, mas nakaka-tense at mas nakaka-inlove na mga plot twist na siguradong tututukan ninyo. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Kung may mga suggestion kayo o mga temang gusto ninyong isulat ko, i-comment na lang po sa ibaba. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, mga kakwento, ingat po kayong lahat.